Kabanata 561. To be exact, walang malaking epekto. Lumingon si Strix, ito ay isang side effect lamang mula sa pagtanggi. Ang sleeper virus ay may medyo matigas ang ulo na cell. Kapag ang bakuna ay na-injected sa katawan, ang mga cell na kumakalat ay magsisimulang maging aktibo at mapabilis ang metabolismo. Hindi ito kayang tiisin ng kanyang katawan, ngunit hindi siya mamamatay. Napahinto si Maisie at pinagdikit ang mga labi. Kung alam niya na ang bakuna ay magdudulot ng napakalaking reaksyon sa pagtanggi, maaaring hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Strix consoled her, "You don't need to feel bad." Noong una ay binalak kong hayaan si Adrian na gamitin ang bakunang iyon para sa pagsasaliksik. Kahit hindi mo ipaalam kay Erwin na gawin siyang mag-ingat, may dala pa siyang 2 bakuna sa oras na iyon. Ano man ang uri nito, hindi nila naapektuhan ng negatibo si Nolan, ngunit hindi nito hinayaan si Sue at Roger na makakuha ng kanilang paraan. Pagkaalis ni Strix, nakatayo doon si Maisie mag-isa hanggang sa may nagsabing, "Hindi ko inaasahan na ikaw ang nasa likod ng isyu sa bakuna." Hindi lumingon si Maisie, pero alam niyang si Sue iyon. Pumunta si Sue sa harapan niya at nginisyan. "Nagsimula ako na ang nasa isip ko ang kapakanan ni Mr. Goldman, ngunit ikaw, ang kanyang dating asawa, sinusubukan akong i-frame para dito. Wala ka ba talagang pakialam sa buhay niya? Ano naman sa'yo?" Tumingin sa kanya si Maisie na walang pagbabago sa ekspresyon. Itinurok mo sa kanya nang hindi nauunawaan kung ano ang nasa bakuna. Nagbago ang ekspresyon ni Sue. "Iyon ay dahil nakialam ka." Lumapit siya kay Maisie. "Kung malaman ni Elder Master Goldman na ikaw ang dahilan kung bakit ang kanyang apo ay nasa ganitong suliranin, sa palagay mo ba ay makakaligtas ka sa iyong plano?" Malamig ang mga mata ni Sue habang tahimik si Maisie. "Narinig ko na hindi ka gusto ni Elder Master Goldman. Dahil diborsyado ka na, iminumungkahi mong iwasan mo ito, nga pala." Napangiti si Sue. "Hindi galit sa akin si Mr. Goldman. Baka tumigil na siya sa pagmamahal sa'yo." Mahinahong tumingin sa kanya si Maisie. Maya-maya, ngumiti siya ng walang init. "Congrats kung gayon, Miss Reynolds. Tinatanggap ko ang iyong pagpapala." Tinapik ni Sue ang kanyang balikat, tumalikod, at umalis. Pinagmasdan siya ni Maisie na umalis, ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Sa ilang araw na si Nolan ay nakoma, ang di-epektibo ng bakuna ay nagdulot ng kaguluhan. Ang pinakamainit na debate ay tungkol sa nakalantad na pagkakakilanlan ni Mr. Henry. Ang pinakamalaking natalo ay marahil si Roger. Monopolisado niya ang supply chain ng bakuna at pinagbawalan siyang pumasok sa ibang bansa. Ang kanyang plano na ibalik ang mga bagay gamit ang bakuna, ay lubos na nabigo. Ngunit ang hindi alam ng media ay 2 araw nang gising si Nolan. Tumayo si Quincy sa tabi ng kama at nagulat, "Mr. Goldman, pagkatapos mong ipaalam sa akin na hindi epektibo ang bakuna sa iyo, nawalan ng tiwala ang mga tao kay Roger." Lahat ng mga bakuna na nakatali sa kanya ay tinanggihan. Nakatayo si Nolan sa harap ng bintana, ang kanyang manipis na mga kamay ay nilalaro ang nakapaso na halaman sa pasimano. Malaking sakripisyo rin ang ginawa ni Strix. Sa sandaling ipahayag ang pagiging hindi epektibo, ang kanyang reputasyon ay kinaladkad sa putik, at nalaman ng lahat na siya si Henry. Ang ospital ay nababantayang mabuti, kaya hindi makuha ng mga tao. Pinayaran ang mga kawani ng ospital para itago ang sikreto para walang makaalam sa sitwasyon ni Nolan. Nawalan ng kapangyarihan si Roger, at pagkatapos malutas ni David ang mga isyo, iboboto siya bilang bagong presidente ng Staslow kung walang nangyaring mali. Kabanata 562. May pumasok sa isip ni Quincy. Siya nga pala, si Sue ay pumupunta sa iyo nitong mga nakaraang araw. Hindi ako sigurado kung paano niya nalaman na pre-name siya ni Miss Vanderbilt tungkol sa bakuna, at sinabi niya kay Elder Master Goldman ang tungkol dito. Naniniwala siya sa kanya at sinisisi si Miss Vanderbilt para dito. Napahinto si Nolan sa kanyang ginagawa at lumingon sa gilid, ang kanyang mga mata ay tila madilim at malungkot. Isang silver-white na kotse ang dahan-daang pumasok sa dilaw na poplar forest. Ang malawak na damuhan at ang mga hanay ng matataas na poplar tree ay nagmistulang oil painting sa ilalim ng maliwanag na asul na kalangitan. Ang magandang ngunit liblib na lugar na ito ay kung saan nakatira si Adrian. Ipinarada ni Seyday ang sasakyan sa labas ng 3 palapag na villa na may sariling damuhan. Mahigpit na isinara ang mga pinto. Bumaba si Maisie sa sasakyan, nag-doorbell si Seyday, at maya-maya may lumapit sa pinto. Tumingin ang lalaki mula sa likod ng pinto at nagtanong, "Sino ka?" "Nasa loob ba si Mr. Kestner?" "Wala.
Biglang sinipa ni Seiday ang pinto ng isasara na ito ng lalaki. Naglabas ng baril ang lalaki para ipagtanggol ang sarili, ngunit agad siyang pinabagsak ni Seiday sa sahig, kinuha ang kanyang baril, at itinutok sa kanyang ulo. Itinulak ni Seiday ang lalaki nang marinig ang paggalaw sa itaas at pumasok sa villa kasama si Maisie. May mga palatandaan ng pakikibaka sa bahay. Magulo, at may dugo sa sahig. May mga senyales ng paggalaw sa itaas, kaya't pareho silang nagmamadaling pumunta sa study. Sinipa ni Seiday ang pinto ng may hawak na baril, ngunit ang nakita lang nila ay si Jones na nakatali sa isang upuan. Sinipa niya ang isang vase para makagawa ng ingay. Nagulat si Maisie. Mr. Smith, agad siyang pumunta sa harapan para pakawalan siya at tinanggal ang tape sa bibig niya. Hingal na hingal si Jones nang sa wakas ay makapagsalita na siya. Kinuha ng mga tao ni Roger ang aking tiyuhin. Gusto nila akong itago dito para hindi ako makapagsumbong. Itinabi ni Seiday ang baril at sumimangot. Tama yata si Mr. Goldman. Hindi hahayaan ni Roger na makatakas si Mr. Kestner. Masyado pa silang late. Ay nalalayan siya ni Maisie na makatayo at nakita niyang umaagos ang dugo mula sa sugat sa kanyang guya. Ayos ka lang. Ayos lang ako. By the way, paano ka nakapasok? Yung lalaking. Pinutol siya ni Maisie. Pinatulog siya ni Seiday. Kailangan mong pumunta sa ospital. Ipapadala ka namin doon. Nagmaneho si Seiday patungo sa pinakamalapit na ospital sa lungsod. Si Jones ay naging mas mapatla sa sandaling nasa kotse. Patuloy na bumubulwak ang dugo, posibleng dahil sa compression ng mga daluyan ng dugo, at ang malaking bahagi ng kanyang pantalon ay basang-basa. Pinalot ni Maisie ng tela ang 1 pulgada sa itaas ng kanyang sugat. Tumingin si Jones sa kanya at ngumiti ng mahina. Natutuwa akong nagpakita ka. Akala ko mamamatay na ako doon. Napatingin si Maisie sa kanya. Kailan kinuha si Mr. Kestner? Sumagot siya, 1 oras na ang nakalipas. Tinala siya ng mga lalaki matapos sumugod at makipaglaban sa mga bodyguard. Napagtanto ni Jones na may mali nang makita niya si Adrian at tinambangan siya nang makapasok siya sa pintuan. Nakatali na siya pagkagising niya. Kanina pa siya binabantayan ng taong iyon dahil natatakot siyang magsumbong ako. Kinailangan ng umalis ng taong iyon nang marinig ang doorbell, kaya sadyang binasag ni Jones ang isang klorera, ngunit pinutol nito ang kanyang guya nang nabasag ito. Sa ospital, agad namang tinulungan ng doktor si Jones na pigilan ang pagdurugo habang naghihintay si Maisie sa labas. Lumapit si Seiday pagkatapos tumawag. Ma'am, ipinaalam ko na ito kay Mr. Goldman. Nagpadala siya ng 1 tao para iligtas si Mr. Kestner. Tumanggaw si Maisie, dahil walang nakakaalam sa katayuan ni Nolan at naging magulo, na-corner si Roger at walang magawa kay Strix. Gayunpaman, maaari niyang ibaling ito kay Adrian. Kabanata 563. Kung bakit itinali lang nila si Jones, marahil ay dahil sa background ng kanyang pamilya. Siya ang nag-iisang anak na lalaki sa kanyang pamilya, hindi katulad ni Adrian. Lumabas ang doktor sa ward nang magtanong si Maisie, kumusta si Mr. Smith? Ngumiti ang doktor, mapalad siyang nakarating dito sa tamang oras, at hindi siya nagkaroon ng hemorrhagic shock. Pinigyan ko siya ng tahi, at kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Pumasok si Maisie sa kwarto. Nakahiga si Jones sa kama habang nakatingin sa kanya. Salamat, wala iyon. Tumayo si Maisie sa tabi ng kama. Noong nagkita tayo pabalik sa Luxella, tinanong ko si Miss Reynolds at ang tiyuhin mo. Sinusubukan mo bang tulungan ang iyong tiyuhin na magtago ng sikreto? Iniwasan niya ang paksa dahil gusto niyang ilihim ito. Huminto si Jones at ngumiti, mukhang namumutla. Hindi nagtrabaho si Tito kay Roger. Siya ay isang tagahanga ng mga eksperimento. Paano ko ito ilalagay? Siya ay nahuhumaling sa sarili niyang mga eksperimento at hindi pinansin ang labas ng mundo at ang mga pagtutol ng kanyang pamilya. So iniwan niya ang pamilya mo. Narinig ni Maisie na binanggit ni Nolan na may umalis sa pamilya Jones matagal na ang nakalipas, at malamang si Adrian iyon. Tumanggaw si Jones at tumingin sa kisame. Ang pangarap niya ay maging kasing galing ni Strix. Sa Staslow, bukod sa mga Kent, laging alam ni Roger na nagsasaliksik ang tiyuhin ko. Nang lumabas ang iskandalo ng mga Kent na sangkot sa pananaliksik sa virus, natakot si Roger na mauwi ito pabalik sa kanya. Kaya naman, nilapitan niya ang kanyang tiyuhin. Hindi ko alam kung paano natagpuan ni Roger ang aking tiyuhin dahil bihira siyang makipag-usap sa labas ng mundo. Tumabi si Maisie, pinasadahan ng kamay ang gilid ng cabinet. Baka si Sue Reynolds iyon. Tinitigan siya ni Jones sa pagbanggit kay Sue.
Bakit ka interesado kay Sue? Huminto si Maisie sa harap ng bintana. Dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang katawan ay naging mas malambot ang mga linya ng kanyang mukha sa liwanag dahil hindi siya si Sue Reynolds. Itinulak ni Jones ang sarili. Hindi siya si Sue. Pinisita ko ang Luxella noong araw na iyon para kunin ang kanyang impormasyon. Ang Sue na kilala ko ay nagtrabaho sa Luxella 9 na taon na ang nakakaraan. Nasa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, at itong si Sue ay iba sa Sue na kilala ko. Lumingon si Maisie sa gilid para tingnan siya pagkatapos sabihin iyon. Namatay si Sue sa sunog 3 taon na ang nakakaraan. Nakasave pa rin sa server ang death certificate na ibinigay ng ospital. Natigilan si Jones. Hindi niya masyadong kilala si Sue, pero alam niyang estudyante ito ng tiyuhin niya, at hindi niya ito kilala noon. Kung siya ay isang impostor, posible bang hindi alam ng aking tiyuhin? Na-curious si Jones tungkol doon. Napangiti si Maisie. Marunong ka bang magpanggap? Dati siya ay isa sa mga pinakamalapit na tao kay Sue at kilala ang mga tao sa paligid niya, kasama ang lahat ng tungkol sa kanya. Hindi masasabi ni Adrian na ang kasalukuyang Sue ay hindi niya estudyante mula sa Turner. Maliban sa pagbabago ng itsura niya, siguradong may sinabi siya para kumbansihin si Adrian na siya nga si Sue. Sa sandaling iyon, sa Central Hospital. Kalokohan. Mukhang masama ang loob ni Titus nang tumingin siya kay Nolan, na nakaupo sa kama. Kung hindi pinalitan ni Maisie ang mga bakuna, nasa ganitong sitwasyon ka ba? Huminga siya ng malalim at itinaas ang kamay. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo. Kailangan mong putulin ang lahat ng relasyon kay Maisie Vanderbilt. Kabanata 564. Napapikit si Nolan at nanunuya. Ano ang mangyayari pagkatapos naming maghiwalay? Iminulat niya ang kanyang mga mata habang malamig ang tingin. Dapat ko bang tanggapin si Sue? Tumigil si Titus. Kahit na inagaw ni Sue ang bakuna kay Strix, ginawa niya iyon para iligtas si Nolan. Kung hindi pa nila pinalitan ang mga bakuna, wala sana si Nolan sa ganitong delikadong kalagayan. Hindi rin lubusang nagtiwala si Titus kay Sue, kaya hindi niya sinubukang pagsamahin sila. Kahit sinong babae maliban kay Maisie ay magtatrabaho. Ngumiti si Nolan, pero mas masama ang tingin niya. 3 taon na, pero gusto mo pa ring makialam sa mga gawain ko. Ungol ni Titus, ako ang lolo mo, at ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kahit na hindi niya kasalanan ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan, kung wala siya, hindi ka nahawa at nahulog sa bitag nila. Alam niyang inosente si Maisie, ngunit muntik nang mawalan ng buhay si Nolan mula nang makilala siya. Naawa siya kay Maisie dahil sa aksidente, pero hindi sila dapat magkasama. Hindi pa rin sila dapat makipag-ugnayan pagkatapos ng kanilang diborsyo. Madilim ang mga mata ni Nolan. Ilang sandali pa ay ngumisi siya. Kung hindi dahil kay Maisie, baka patay na ako. Bakit, sa tingin mo gusto akong tulungan ni Strix? Natigilan si Titus at hindi umimik. Napangisi ulit si Nolan. Sa tingin mo sila ay manipulative, ngunit kung wala iyon, si Sue ay nakarating sa kanyang paraan, o marahil ito ay si Roger. Samandal siya sa headboard. Siguro tama ang tatay ko. Hindi ka kailanman nagmumuni-muni sa iyong mga desisyon. Like it or not, lahat ng nangyari sa amin ni Maisie ay dahil sa iyo. Anong sabi mo, bastos? Mukhang namutla si Titus, ngunit ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Ang tanging nagawa ni Titus ay tumitig. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang mga kamay at umalis. Nakita ni Quincy si Titus na lumabas ng kwarto na mukhang masama ang loob at hindi naglakas loob na tanungin siya tungkol dito. Naglakad siya papasok ng kwarto. Mr. Goldman, Elder Master Goldman. Pumikit si Nolan at sinabi sa malalim na boses, huwag mo siyang pansinin. Matigas lang ang ulo ng matanda. Pagsisisihan niya ito balang araw. Hinarang si Sue ng mga bodyguard nang pumasok siya sa koridor. May sasabihin sana siya nang makita niya si Quincy na papalabas ng kwarto, kaya agad niyang sinabi, Mr. Lawson. Tumingin sa kanya si Quincy at naglakad na walang pagbabago sa ekspresyon. Nandito ka. Narito ako para makita si Mr. Goldman. Kumusta siya? Mukhang nag-aalala si Sue, at hindi iyon isang gawa. Napabuntong hininga si Quincy. Hindi pa nagigising si Mr. Goldman. Hindi namin alam kung madyay gising pa siya. Baka hindi na. Bakit? Tumigil si Sue at hinawakan ang braso ni Quincy. Pwede ko ba siyang makita? Kahit saglit lang please. Mukhang awkward si Quincy. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Pakiusap ni Sue sa kanya. Pakiusap, Mr. Lawson, hayaan mo akong makita siya.
Hindi naman siya hinarang ni Quincy at hiniling niya sa mga bodyguard na papasukin siya. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Sumakit ang puso niya nang makitang nakahiga si Nolan sa kama. Hindi niya naisip na kitilin ang buhay ni Nolan. Hinding-hindi niya ito sasaktan at gusto lang niyang mahalin siya, kahit saglit lang. Kasalanan lahat ni Maisie, sa pagpapalit ng bakuna at paglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon. Ginawa ito ng babaeng iyon. Dahan-daang naglakad si Sue patungo sa kama, hawak ang kamao. Unti-unting bamuka ang mahigpit niyang nakadikit na labi. Hindi, Nolan. Kabanata 565. Nang makitang hindi nagre-react ang lalaki sa kama, umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang malamig nitong kamay. Nolan, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ko naman talaga sinasadyang saktan ka. Gusto lang kitang iligtas. Namilog ang mga mata ni Sue. Bagamat saglit lang siyang nakasama ni Nolan, kahit bilang Sue ito, alam niyang hindi nito kinasusuklaman si Sue, at iyon ay isang magandang simula. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon, ngunit bakit hindi niya ito nailigtas? Pasensya na, Nolan. Kasalanan ko. Lahat ng iyon ay dahil kay Maisie. Gusto niya akong i-frame at alisin ang bakuna. Hindi ko talaga alam na ganito pala kalaki ang epekto nito sa iyo, Nolan. Ayoko talagang mamatay ka. Hinawakan ng kamay ni Sue ang mukha niya. Anong ginagawa mo? May biglang boses na nagmula sa labas na ikinagulat ni Sue. Lumingon siya at nakita niya si Maisie na nakatayo sa may pinto, nakatingin sa likod. Tumingin si Sue kay Nolan at tumayo na may stoic na ekspresyon. Pinalitan mo ang mga bakuna at naging sanhi nito. Paano mo pa naipapakita ang mukha mo dito? Dahan-daang sinabi ni Maisie, nagtaksil ka kay Mr. Kestner at nakipagtrabaho kay Roger. Gusto lang kitang pigilan. Pinagdikit ni Sue ang kanyang mga labi. Naglakad si Maisie kay Sue. Sigurado akong alam mo kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Roger at ng mga Goldman. Paano ko hahayaan si Roche na makuha ang pagkakataong ito at walang gagawin tungkol dito? Nagngangalit ang ngipin ni Sue. Kaya itinuring mo ang buhay ni Mr. Goldman bilang isang biro. Lumapit sa kanya si Maisie at ipinakita ang isang nakakaalam ng ngiti. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nahawaan ng virus si Nolan? Anong ibig mong sabihin? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sue, at sinubukan niyang iwasan ang eye contact. Bakit ito sasabihin ni Maisie sa kanya? Ito mismo ang narinig mo. Ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa kanyang balikat at ngumiti. Bakit ka nabalisa? May tinatago ka ba? Hinawakan ni Sue ang kanyang mga kamao dahil masama ang pakiramdam niya. May nahanap ba si Maisie? Iyon ay hindi posible. Natakpan niya ito ng husto, kaya paano niya malalaman? Alam mo ba, may nakilala akong isang babae sa Luxella siyam na taon na ang nakararaan, na nagngangalang Sue Reynolds din. Dahil sa pangungusap na iyon, kinilig si Sue, at namutla ang kanyang mga daliri. Naglakad si Maisie sa gilid niya. Curious ako, hindi lang si Sue na namatay 3 taon na ang nakakaraan sa sunog ang nakatayo dito, buhay na buhay, pero hindi man lang niya ako nakikilala. Kung hindi ka namatay sa sunog na iyon, sino ang namatay? Wala akong ideya. Nasa ospital na ako nang makabawi ako. Nasunog ng husto ang aking mukha, at iyon ang dahilan kung bakit ako nagpa-plastic surgery. Hindi ko na maalala ang maraming bagay. Nagngangalit si Sue para kumalma. Hindi siya maaaring mahulog sa bitag. Talaga, nilinggan siya ni Maisie at nagtaas ng kilay. Pwede mong baguhin ang mukha mo, pero wala akong makitang bakas ng Sue sa iyo. Talagang curious ako kung paano ka magiging isang ganap na bagong tao sa loob ng 3 taon. At ang katawan mo ay nagpapaalala sa akin ng ibang babae. Nagsimulang pagpawisan si Sue. Tumabi sa kanya si Maisie, at 2 salita ang lumutang sa kanyang tenga. Rowena Summers. Ang mga salitang iyon ay parang isang bangungot sa kanya, nagmumulto sa kanya. Hindi siya makalayo rito, habang buhay na umiikot sa pagkakakilanlang nakatago sa kaibuturan ng katawan na ito. Kaya naman, nanigas ang kanyang katawan nang banggitin ni Maisie ang kanyang pangalan, at nahirapan siyang huminga. Hindi siya si Rowena Summers. Kabanata 566. Ako si Sue Reynolds. Paulit-ulit na sinasabi ni Sue ang pangalan sa kanyang puso, na sinasabi sa sarili na siya si Sue Reynolds. Lumingon si Sue at sinalubong ang tingin ni Maisie. She said with a smile on her face, I'm sorry, pero wala akong ideya kung sino ito. Bagamat hindi ko alam kung ano ang tingin mo sa akin, ano ang pakay mo sa paggawa nito sa akin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na gusto ko ang pinakamahusay para kay Mr. Goldman.
Isang sampal ang damapo sa mukha ni Sue, dahilan para mapatagilid ang ulo nito. Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay sumirit siya ng galit. How dare you slap me? Gusto mo ang pinakamahusay para sa kanya. Ha? Please wag mo akong patawanin. Sabi ni Maisie habang hinihimas ang palso. Pagkatapos, tumingin siya kay Sue, na ang mukha ay nababalot ng matinding galit, pagkabigla, at kawalang awa. Ano? Huwag mo akong bigyan ng ganyang mukha. Nagtaas ng braso si Sue na gustong sampilin pabalik si Maisie. Nakatayo lang si Maisie at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Bago pa maabot ng kamay ni Sue ang mukha ni Maisie, hinawakan ni Seiday ang braso nito at inipit sa sahig, na pilit na pinaluhod. Sumigaw siya, how dare you? Maisie, anong mali? Hindi mo ba itutuloy ang kilos mo? Samandal si Maisie at tumingin sa kanya na may malabong ngiti sa labi. Isang beses lang kitang sinampal, hindi mo na kaya. Umiwas ng tingin si Sue. Kahit galit na galit siya ngayon, idiniin niya ito at nagngangalit na sinabi, mas mabuting bitawan mo na ako ngayon. O kung hindi, sasabihin ko kay Mr. Goldman at ipakikita niya ang tunay mong mukha. Oo naman, bibigyan kita ng pagkakataon para sabihin sa kanya. Tumayo si Maisie at umakyat sa kama ni Nolan. Umupo siya at sinabing, Wakey, Wakey. Hanggang kailan ka magpapanggap na natutulog? O gusto mong halikan kita para magising ka? Bahagyang lumukat ang sulok ng labi ni Nolan, at idinilat niya ang kanyang mga mata para tingnan siya. Mukhang ang saya-saya mo, Mr. Goldman. Natigilan si Sue. Dahan-daang bumangon si Nolan sa kanyang kama. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala at napalitan ng mabangis na lamig. Hindi mo na ako tatawaging Nolan. Ang mukha ni Sue ay kasing putla ng isang papel, at natagalan siya upang maunawaan ang lahat. Tumingin siya kay Nolan at hindi makapaniwalang nagtanong, bakit? Kung nagkunwari siyang tulog, ibig sabihin ay narinig niyang lahat ang sinabi nito. Dahan-daang inalis ni Nolan ang kanyang hospital gown at walang pakialam na sumagot, alam kong hindi ikaw ang tunay na susimula nang lapitan mo ako bilang apprentice ni Strix. Kinagat ni Sue ang kanyang mga labi, at ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto na para bang nawalan siya ng lakas. So, sinusubukan mo ako sa buong panahon? Tanong niya. Siyempre, sabi ni Nolan, malamig ang mukha. Akala mo ba magiging interesado ako sa iyo dahil lang sa nagbago ka ng bagong mukha? Pakiramdam ni Sue ay parang gumuro ang buong mundo niya. Alam na niya noong simula pa lang, at sinusubok niya ako sa lahat ng panahon. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit gusto ni Nolan na magsuot siya ng mataas na takong o gumawa ng merienda para sa kanya. Ang kinalabasan pala nito ay sinusuri at kinukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. May isang sandali na naisip niyang nahulog na talaga si Nolan sa kanya. Naniniwala siyang may pagkakataon siya. Kung tutusin, nakipaghiwalay na siya kay Maisie, ngunit lahat ng sinabi niya sa kotse ay kasinungalingan. Gusto lang niyang bigyan siya ng maling impresyon na may pagkakataon itong makasama muli. Tama iyan. Kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay at kunin ang bala para kay Maisie 3 taon na ang nakararaan. Paano magkakaroon ng pagkakataong magbago ang kanyang puso makalipas ang 3 taon? Ang tanga ko talaga. Ibinalik ni Sue ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang hysterical na tawa. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. How dare you take advantage of my feelings, Nolan? Sinubukan niyang bumangon sa sahig, ngunit hindi siya binigyan ni Seiday ng pagkakataon. Naningkit ang kanyang mga mata, sinabi ni Nolan, napakamura ng iyong damdamin. From what you did 3 years ago, dapat inisip mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Ano ang mangyayari sa akin? Lalong lumaki ang poot at hinanakit sa mga mata ni Sue nang sabihin niyang, hindi ba karapat-dapat mamatay si Maisie? Hindi ako pahihirapan ni Daniel kung hindi siya nagplano laban sa akin 3 taon na ang nakakaraan. Nasira ang mukha ko dahil doon. Kabanata 567. Bumaba ang mukha ni Maisie. Sabi niya, naaalala ko na binigyan kita ng pagkakataong umamin, di ba? Natigilan si Rowena. Tumayo si Maisie at huminto sa harap ni Rowena. Tumingin siya sa kanya at nagpatuloy. Rowena, alam kong ayaw mong magtrabaho kay Daniel noon. Binigyan kita ng chance, pero hindi mo na-appreciate. Bakit ako magpapaplano laban sa iyo? Nakisali ka kasi sa plano ni Daniel. Ikaw ang humila ng gatilyo. Ikaw ang kumidnap sa akin at nag-akit kay Nolan sa bitag ni Daniel. At ngayon sinasabi mo na mahal mo siya. Hinawakan ni Maisie ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, kung talagang mahal mo si Nolan, hindi mo siya inilagay sa panganib, at tiningnan mo lang na mamatay ng kanyang ina noon.
Nagsikip ang mga pupils ni Rowena, at pakiramdam niya ay parang napilipit ang kanyang mga organ. Nagpatuloy si Maisie. Alam mo ba na dahil sa tumanggi kang sagipin at itinago mo pa ang impormasyon tungkol sa ina ni Nolan na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ina? Kaya bakit iniisip mo na dapat kang tanggapin ng mga Goldman o ni Nolan? Si Rowena, na nabisto na, ay hindi na maaaring magpatuloy sa pagbabalat kayo bilang Sue. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Rowena habang nakapikit sa kawalan ng pag-asa. Ang kaduwagan niya noon ang lumikha ng sitwasyon ngayon. Pinalampas niya sa kanila ang oras para iligtas ang ina ni Nolan dahil natatakot siya. Hindi niya alam kung sino ang dumukot sa ina ni Nolan noong panahong iyon. Gayunpaman, alam niya ang away sa pagitan ng mga Goldman at ng pamilya De Arma. Sa makatuwid, ginawa niyang scapegoat ang pamilya De Arma para sa insidenteng ito. Nilapitan siya ni Daniel pagkaraan ng ilang taon, at nagsimula ang kanyang bangungot. Doon niya lang nalaman na ang mga kumidnap sa ina ni Nolan ay ang mga Kent. Nagsisi siya, hindi siya dapat nakipagdeal sa demonyo. Kahit na malaman ng mga Goldman ang lahat at wala na siyang mapupuntahan balang araw, kailangan pa rin niyang tulungan si Daniel. Akala pa nga niya ay mahuhumaling si Daniel sa kanyang katawan, ngunit nagkamali siya. Siya ay naging isang halimaw, mas malupit kaysa sa sinumang nakita niya. Hinding-hindi siya mahuhulog sa sinumang babae. Ituturing lamang niya ang mga babae bilang kanyang biktima o mga po na maaari niyang samantalahin. Ang kanyang mga pagpapahirap ay walang ipinararamdam sa kanya kundi sakit. Sapat na sa kanya ang pagpapahirap ni Daniel 3 taon na ang nakalilipas, kaya siya ay tumakas mula sa kanya at naging Sue. Nolan, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko ginustong masaktan ka. I'm very sorry about your mother, I was just too scared. Nagmamadaling paliwanag ni Rowena. Nag-alala ako sa'yo, si Lolo, at sisisihin ako ng iyong ama, kaya itinulak mo ang lahat ng sisihin sa pamilya De Arma. Walang pag-aalinlangang sigaw ni Maisie, pinutol siya. Ito ay ang iyong sariling pagkamakasarili, isang tila hindi nakakapinsalang pag-iisip na nagpapahintulot sa pamilya De Arma na gamitin ng mga taong iyon sa loob ng maraming taon. Sa tingin mo ba inosente ka talaga? Tumahimik ka, ungol ni Rowena, may halong puot ang boses. Ginamit ng mga taong iyon ang pamilya De Arma. It's none of my business. Ngayon ko lang nalaman na nagkaroon ng away sa pagitan ng pamilya De Arma at ng mga Goldman, kaya anong masama kung isisi ko ang lahat sa pamilya De Arma? Pagkatapos magsalita ni Rowena, nagpakawala siya ng isang baliw na tawa. Maisie, alam kong galit ka sa akin, pero ganun din ako. Namatay ang mga taong iyon dahil sa'yo. Si Winona, ang kanyang mga magulang, o ang iyong ama. Isipin mo ito, Maisie. Kung namatay ka, wala sa kanila ang kailangang mamatay. Namumula ang mukha ni Maisie at napakuyom ng mahigpit ang mga kamay na namumuti na ang mga buko. Nakatayo si Quincy sa labas ng pinto. So, ito ang dahilan kung bakit mo pinatay ang kapatid ko. Saglit na natigilan si Rowena, at pagkatapos ay sumigaw siya ng histeryoso, hindi ko ito kasalanan. Walang humiling sa kanya na protektahan ang bitch na ito. Kung hindi niya sinundan ang bitch na ito, hindi siya dapat mamatay. Isang figure ang dumaan kay Maisie bago siya makagawa ng anuman, at si Rowena ay pinalipad sa himpapawid sa isang kisap mata, na tumama sa sulok ng mesa ng isang mabangong sampal. Isang ungol ang pinakawalan niya, at lahat ng bote sa mesa ay nahulog sa sahig. Kabanata 568. Napasinghap ang lahat ng nasa ward nang makita ang nangyari kay Rowena. Si Rowena ay nakahiga sa sahig na naka-prostate na posisyon, nanginginig sa sakit. Itinaas niya ang kanyang ulo, at sa ilalim ng kanyang magulong buhok ay ang kanyang mukha na puno ng gulat at luha. Nolan, paano mo ito nagawa sa akin? Hindi makapaniwala si Rowena na payag si Nolan na gawin ito sa kanya. Hindi pa siya nakagawa ng ganito sa kanya noon, ngunit sa sandaling ito, wala siyang nakita kundi kalupitan, kalamigan, at kawalang awa sa mukha nito. Magaan lang na parusa ito kung isa sa alang-alang mo ang sinabi mo, sabi ni Nolan habang malamig na tumitig sa kanya. Patayin na sana kita kung magagawa ko ngayon. Patayin mo ako. Nakaramdam si Rowena ng kirot sa kanyang puso, at nagsimula itong pumikit ng marahas. Then, she cried out in a frenzied manner, ano bang masama kung tawagin ko siyang bitch? Naiinis ka ba, Nolan, kung hindi dahil sa lolo ko noon, wala ang mga Goldman kung nasaan ka ngayon. Awkward na bumangon si Rowena sa sahig. Tuguan ang kanyang mga mata, at may manik ng ngiti sa kanyang mukha. Gusto mo ba akong patayin? Pagkatapos gawin ito ngayon,
Patayin mo ako, ngayon at dito mismo. Gusto kong ipaalam sa lahat na ang mga Goldman ay isang grupo ng mga taong walang utang na loob. Malamig na tawa ni Nolan. Maaaring gumana ito sa aking lolo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gagana sa akin. Nanginginig si Rowena, at natigilan siya. Wala akong pakialam kung sino ka. Since you've touched my bottom line, hindi ko hahayaang makawala ka ng ganoon kadali. Napalingon si Nolan sa kanya nang makaramdam siya ng pagkasuklam sa nakikita niya. Quincy, kumuha ka ng maghahatid sa kanya. Gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya. Hindi na kailangang maging mabait sa kanya. Dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sa mga sinabi ni Rowena, wala nang anumang habag si Quincy sa kanya, tanging pagkasuklam. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at 2 bodyguard ang pumasok sa ward. Hinawakan nila si Rowena, dahilan para mapasigaw ang babae. Nolan, anong ginagawa mo? Hindi mo ito magagawa sa akin, hindi mo magagawa. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Nolan at pinayagan siyang dalhin siya ng 2 bodyguard. Matagal na tumayo si Maisie na naninigas sa lugar bago ibinaling ang ulo para tingnan si Nolan. Nakatayo ito na nakatalikod sa kanya, ngunit ramdam niya ang galit nito sa mga sinabi ni Rowena. Hindi niya lubos maisip kung ano ang mangyayari kay Rowena pagkatapos mahulog sa mga kamay ni Nolan. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng dugo ng napakaraming tao, at higit pa sa kamatayan ang nararapat sa kanya. Gayunpaman, mapupuno kaya ng kanyang kamatayan ang butas ng puot sa kanyang puso. Kung hindi lang sila ni Daniel ang gumawa ng aksidenteng iyon, hindi sana namatay ang kanyang ama, si Cherry, at maging ang kanyang anak sa aksidenteng iyon. Ayaw niyang mamatay si Rowena. Gusto niyang mabuhay siya na parang patay na siya. Tawag ni Nolan sa kanya, sinusubukang ibalik siya sa realidad. Umangat ang ulo ni Maisie at tumingin sa kanya. Huminto ito sa harapan niya at hinaplos ang pisngi nito gamit ang kamay. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Natigilan si Maisie. Tapos, ngumiti siya. Hindi ka ba nag-aalala na baka mapatay ko siya? Tumawa si Nolan at sumagot, alam kong hindi mo siya hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Nakakulong si Rowena sa isang silid na dim light. May ilang bodyguard na nagbabantay sa kwarto sa labas, at walang kahit ano sa kwarto maliban sa isang kama. Maging ang dingding ay gawa sa kahoy, kaya hindi niya magawang magpakamatay kahit na gusto niya. Dumating sa kwarto sina Maisie at Sadie. Tumanggaw sa kanya ang bodyguard sa labas ng kwarto bago binuksan ang pinto. Nakita nilang nakaupo sa kama si Rowena. Mukha siyang magulo, at malasalamin ang mga mata. Nang marinig niya ang kaguluhan sa pinto, inangat niya ang ulo niya para tingnan si Maisie at malamig na tumikim. Ikaw ba ay nandito para pagtawanan ako? Pumasok si Maisie sa kwarto at walang pakialam na sinabi. Ibinigay ka sa akin ni Nolan. Natigilan si Rowena. Umangon siya mula sa kama at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay eksakto kung ano ang iyong naririnig. Naglakad si Maisie sa gilid at pumasok sa maliit na bakanting silid. Sinabi niya sa akin na pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko sa iyo. Kabanata 569. Natigilan si Rowena. Bigla niyang hinawakan ang ulo niya gamit ang mga kamay niya at tumawa. Nandito ka para maghiganti, Maisie. Nandito ka para patayin ako, tama ba? Ano ang magagawa mo sa pagpatay sa akin? Tinitigan niya siya ng masama at sinabing, kung papatayin mo ako, mabubuhay ba ang mga taong iyon? Hahaha, gawin mo na. Hindi ako malulungkot kapag kasama ko sila sa impyerno. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang kamao, lumingon si Maisie at tumingin sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo na may karapatan kang pumunta doon at makasama sila? Sa madaling salita, hindi mo ako papatayin, sabi ni Rowena habang nagkibit balikat. May isang manik ng ngiti sa kanyang mukha, at nagpatuloy siya sa isang mapagmataas na paraan. Ang paglalaro ng ilang dirty tricks lang ang magagawa mo. Kahit na galit ka sa akin, hindi mo ako kayang patayin. Ngumiti si Maisie at sinabing, bakit ko dudumihan ang aking mga kamay dahil galit ako sa iyo? Habang naglalakad siya palapit kay Rowena, sinabi niya, nakuha na ni Daniel ang nararapat sa lahat ng ginawa niya. Para sa iyo, isang awa kong papatayin kita, at awa ang huling bagay na nais kong ibigay sa iyo ngayon. Hinawakan ni Rowena ang kwelyo ng sando niya at umungol, what the hell do you want? Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Lumapit ang isang bodyguard at hinayla si Rowena palayo. Tinulak siya nito, at nahulog siya sa kama. Hinubad ni Maisie ang kanyang sando na ginulo ni Rowena. Gusto mo bang maranasan ang anumang pagpapahirap na dinanas ni Nolan sa nakalipas na 3 taon?
Ano ang gusto mong gawin? Nag-iba ang ekspresyon ni Rowena. Tapos, nakita niyang lumapit sa kanya si Seiday na may dalang briefcase. Lumapit ang dalawang bodyguard at inipit siya sa kama. Sinubukan niyang lumaban ngunit walang resulta. Maisie, ituturok mo ba sa akin ang virus? Hindi mo ito magagawa sa akin. Gusto kong makita si Nolan. Gusto kong makita si Lolo. Sumigaw siya. Itinaas ng isang bodyguard ang kamay niya at sinampal siya sa mukha dahilan para mapalingon ang ulo niya. Maya-maya, may lumabas na pula sa pisngi niya. Tiningnan siya ni Maisie nang walang ekspresyon at sinabing, ang sakit at kirot ay mas malala pa sa kamatayan, lalo na kapag ang isang tao ay namatay sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa kanila. Umiling si Rowena ngunit tanging ungol at nakakasakal na tunog lamang ang nagawa. Ang pagkawala ng iyong kalayaan, pagdurusa sa sakit, at pagkamatay ng mag-isa ay ang pinakamagandang lugar para sa katapusan mo. Tumawa si Maisie. Mahigpit na inipit ng dalawang bodyguard si Rowena sa kama at tinakpan ang bibig. Pinuksan ni Seiday ang briefcase at naglabas ng syringe. Napasigaw si Rowena at napasigaw sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang mga ungol lang ang nailabas niya sa kanyang bibig. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata nang ipasok ni Seiday ang kalahati ng asul na substance sa kanyang daluyan ng dugo. Pinakawalan siya ng mga bodyguard. Sinulyapan siya ni Maisie, tumalikod, at umalis. Hindi, huwag kang umalis, gusto kong makita si Nolan. Gusto kong makita si Lolo. Nagmamadaling bumangon si Rowena mula sa kama, ngunit bumigay ang kanyang mga paa, at nahulog siya sa lupa. Sinubukan niyang paikutan ang mga ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumawa nito. Dahan-daang sumasara ang pinto hanggang sa sumigaw si Rowena. Hindi na maririnig ang kawalan ng pag-asa. Nakatayo sa koridor, pinagmasdan ni Maisie ang mga lantang dahon na natangay ng hangin sa di kalayuan mula sa mga sanga. Marahil ito ang magiging wakas ni Rowena sa kanyang buhay. Pagkalipas ng 2 araw, muling sinimulan ng Parliament Building ng Stoslow ang halalan sa pagkapangulo. Ang mga taong sumuporta kay Roger ay lahat lumipat kay Wesley. Habang si Wesley ay tumatanggap ng mga panayam mula sa media at press, sinabi niya, hindi ko hahayaang maranasan ng mga tao ng Stoslow ang parehong pandemya na nangyari noon. Hindi mahalaga kung ito ay ang gobyerno o ang maharlikang pamilya, hindi nila dapat subukang magtago o magkalat ng pekeng balita tungkol sa pandemic. At least, hindi ko gagawin yon. Nakuha ni Wesley ang suporta ng karamihan sa mga tao, at maging ang mga netizens ay nagustuhan ang video ng panayam ni Wesley. Siyempre, natuwa ang karamihan sa mga netizens na magkakaroon na ng pinakabatang presidente ang Stoslow. Habang kumukuha ng dugo ang doktor kay Nolan para sa pagsusuri ng dugo, ang telebisyon sa dingding ay nagpapakita ng balita na si Wesley ay nahalal bilang pangulo. Nakatayo sa gilid si Maisie. Pagkaalis ng doktor dala ang dugo ni Nolan, umupo siya sa tabi ng kama at mahinang nagtanong. Gumaganda na ba ang pakiramdam mo kamakailan? Kabanata 570. Gumiti si Nolan at hinawakan ang kamay niya. Hindi na ako inuubo. Nang may sasabihin pa sana si Maisie, may lumitaw na figure sa pintuan. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Erwin. Nakasuot siya ng kulay kape na trench coat na mas lalong gamwapo at regal. Sana hindi ako nakakaistorbo sa inyo, sabi niya. Si Maisie ay nagmamadaling tumayo at nagtanong, Tito Erwin, kumusta si Mr. Kestner? Habang papalapit si Erwin kay Maisie, sagot niya, ayos lang si Adrian. Medyo pagod na siya, pero okay naman siya. Si Strix ay naging matatag ang saloobin ng bawiin si Adrian kay Roger. Sa kabilang banda, nag-alala si Roger na Strix would make a big deal out of it, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pakawalan si Adrian. Si Robert ay ang kanyang gatasang baka habang si Daniel ay kanyang verdugo, at si Roger ay naging mas mahina kaysa sa dati pagkatapos mawala ang dalawa sa kanila, sabi ni Nolan habang hinihila niya ang kanyang kumot. Bagaman kasama pa rin niya sina Sean at Gregory, wala sa kanila ang maaaring magdulot ng banta sa atin. Tumanggaw si Erwin. Si Sean ay isang negosyante lamang, at hindi malayong sabihin na siya utusan lamang ni Roger. Wala siyang kamag-anak at hindi maharlika, kaya madali siyang paalisan. Para naman kay Gregory, kung wala ang tulong ni Roger, hindi siya magiging mataas na opisyal sa gobyerno. Gayunpaman, ang tunay na ugali ng isang tao ay mahahayag kapag siya ay nakakuha ng kapangyarihan. Laging sinasabi ng mga tao na ang damo sa dingding ay laging umuugoy kasabay ng hangin. Ngayon na ang sitwasyon ay hindi pabor kay Roger, hindi sinabi na,
hindi susuportahan ni Gregory si Roger kung gustong panatilihin ang kanyang posisyon. Nabalitaan ko na ang ina po ng mga Hathaway ay nagbigay kay Roger ng malaking halaga para i-monopolize niya ang merkado ng mga bakuna, sabi ni Erwin habang nakatingin kay Nolan. Napangiti si Nolan. Huwag kang mag-alala, hindi siya isang taong magdurusa sa pagkawala. Napayuko si Erwin at ngumiti. Malaking halaga ng pera ang utang ni Roger sa kanya. Iniisip ko kung paano niya pupunan ng malaking butas. Hindi maintindihan ni Maisie ang pinag-uusapan nila. Nang papaalis na si Erwin ay inakay siya ni Maisie sa pintuan. Pagdating nila sa entrance ng ospital, lumingon si Erwin at nagtanong, Z, pagkatapos ng lahat, babalik ka ba sa Morwich o sa Slocavia kasama niya? Natigilan si Maisie. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa tingin ko ay babalik ako sa Slocavia. Namimiss ko na ang dalawa ko pang anak. Tumanggaw si Erwin, ayos lang din. Naglakad pabalik ng ward si Maisie. Gayunpaman, narinig niya ang isang pag-uusap mula sa loob bago pumasok sa ward. Hindi mo pa rin sinabi kay Miss Vanderbilt na sinasadya ni Hernandez ang pagkawala niya at talagang patay na siya. Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, nag-aalala ako na hindi niya ito matatanggap. Ngunit malalaman niya ang tungkol dito maaga o huli. Nang matapos siyang magsalita ay napalingon si Nolan at natigilan siya nang makita niyang nakatayo sa may pintuan si Maisie. Tumayo siya at tinawag siya, Zay. Tumingin sa kanya si Maisie, kalmado ang mukha. Alam mo na ba iyon? Lumabas ang bodyguard sa ward, naiwan silang dalawa sa loob. Lumapit si Nolan kay Maisie, hinawakan ang kanyang mga balikat, at sinabi sa mahinang boses, I'm sorry, Zay. Hanggang kamakailan lang ay nalaman ko ito. Mariing idiniin ni Maisie ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. Hinawakan siya nito sa kanyang mga bisig at hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Habang hinahalikan niya ang tuktok ng kanyang ulo, nagpatuloy siya. Z, trust me. Ito lang ang hindi ko sinabi sa'yo. Nalaman ko lang din na ang pagkawala ng lolo mo ay isang pakana na ginawa niya para. Malito ang mga taong iyon. Nanginginig ang katawan ni Maisie. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at nagtanong sa nanginginig na boses, so patay na siya, tama ba? Mahigpit na hinawakan ni Nolan ang kamay niya, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Alam niyang maaaring hindi nito matanggap ang kahihinatnan nito. Tinulak siya ni Maisie palayo. May malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nasaan ang lolo ko? Natigilan si Nolan. Pagkaraan ng mahabang sandali, pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang daliri at tumugon sa namamaos na boses, hindi naming mahanap ang kanyang katawan. Siya ay malubhang nasugatan noong araw na iyon nang mangyari ang aksidente, at siya ay namatay hindi nagtagal.